Magandang gabi po sa inyong lahat mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, unang linggo sa karaniwang panahon. Ang mamumuno po sa ating banal na misa ay si Reverend Father John Zachary Hagisan, OAR. Magsitayo na po ang lahat. Bayan, magsiawit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya, sumilay na. Sinauna mong hangarin, ang taong ay tubusin, upang siya ay makapiling, mapag-irog na Diyos natin. Bayan, magsiawit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya, sumilay na. Dakilang biyayang pangako niya, sumilay na. We offer this holy sacrifice of the Mass for the birthday of Genevieve. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dumadalangin sambayanan ay matapat mo nawang lingapit, subaybayan, upang makita namin ang dapat gampanan, at para rito'y magkaroon kami ng kakayanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Yamang ang mga anak na tinutukoy niya ay tao. Naging tao rin si Jesus. Tulad nila, may laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay maigupo niya ang diablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Sa gayon, pinalaya niya ang lahat ng naging alipin habang panahon dahil sa kanilang takot sa kamatayan. Hindi ang mga anghel ang kanyang tinutulungan, kundi ang lahi ni Abraham. Kaya't kinailangang matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan. Sa gayon, siya ay naging isang dakilang saserdote, mahabagin at tapat, naglilingkod sa Diyos at naghahandog ng ahin sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ng mga tao. Sapagkat siya'y may tinukso at nagbata, kaya ngayoy matutulungan niya ang mga tinutukso. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Dapat na ang Diyos, itong Panginoon, ay pasalamatan. Ang kanyang ginawa sa lahat ng bansay dapat ipaalam.
Siya ay purihin, subin ng awit, ating papurihan. Ang kahangahangang mga gawa niya'y dapat na isaysay. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Tayo ay magalak, yamang lahat ay tunay na Kanya. Ang Kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod sa poon, dapat na magsaya. Siya ay hanapin at ang Kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa Kanyang harapan. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ito'y nasaksiyan ng mga alipit anak ni Abraham. Gayon din ang lahat na anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoon Diyos ay ang Panginoon. Siya ang ating Diyos. Sa kanyang paghatol ay nasasaklaw buong sansinukob. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ang tipang pangako'y laging nasa isip niya kailanman. Ang mga pangakong kanyang binitiwan sa lahat ng angkan. Ang tipan ng Diyos ang unang ginawa niya kay Abraham. At may pangako rin ginawa kay Isaac na lingkod na mahal. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Magsitayo na ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, mula sa sinagoga, si Jesus ay nagtuloy sa bahay ni Simon at Andres. Kasama niya sina Santiago at Juan. Nararatay noon ang biyanan ni Simon Pedro dahil sa matinding lagnat. At ito'y agad nilang sinabi kay Jesus. Nilapitan ni Jesus ang babae, hinawakan sa kamay at ibinangon. Noon din, inibsan ito ng lagnat at naglingkod sa kanila. Pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at ang mga inaalihan ng demonyo. At nagkatipon ang buong bayan sa may pintuan ng bahay. Pinagaling niya ang maraming may sakit, anuman ang kanilang karamdaman, at nagpalaya siya ng mga demonyo. Hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito sapagkat alam nila kung sino siya. Madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagtungo sa ilang napuok at nananalangin. Hinanap siya ni Simon at kanyang mga kasama. Nang siya ay matagpuan, sinabi nila, "Hinahanap po kayo ng lahat." Ngunit sinabi ni Jesus, "Kailangang pumunta rin naman tayo sa mga kalapitbayan upang makapangaral ako roon. Ito ang dahilan ng pag-alis ko sa Capernaum." At nilibot niya ang buong Galilea na nagngangaral sa mga sinagoga at nagpapalayas ng mga demonyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo na ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Napaka-importante pala ng pagiging maging kaibigan ni Jesus, no? At importante din na magsunod sa kay Jesus sapagkat kahit na ikaw mismo ang kaibigan at may kakilala ka, maaari pang papagalingin ni Jesus sa pamamagitan mo.
Kaya kung napapansin ninyo sa ating Ebanghelyo, ang biyanan ni Pedro ay pinagaling ni Jesus. Hindi siguro ito una nakilala ni Jesus, ngunit dahil kay Pedro, ay pinapakilala ni Pedro ang kanyang biyanan na may sakit at doon pinagaling ni Jesus. Ibig sabihin, kapag kayo'y may mga kaibigan na palaging nananalangin, palagi niyong kaibiganin sapagkat ilalapit niya kayo sa kay Jesus. Kaya po naalala ko, may nagsabi na bakit daw tuwang-tuwa ang nanay at ang tatay sa tuwing may anak silang pare. Dahil sinasabi ng kanilang nanay na ang anak nila daw, dahil may anak silang pare, ay pupunta na sila ng langit. Alam niyo kung bakit? Ang nanay na may anak na pare pupunta ng langit. Alam niyo? Dahil palagi niyang ipinapanalangin ang kanyang anak na maging mabuting pare. Nag-gets ninyo? Dahil sa palagi niyang ipinapanalangin ang kanyang anak ay magiging mabuting pare, kaya siya ay naging malapit sa Diyos. Mas malapit pa siya sa Diyos kaysa anak niya sa Diyos. Nag-gets ninyo? Mahirap ba intindihin? Kung nakikita ninyo, yung isang nanay, palaging nananalangin santo. Seminarista po lang kanyang anak, nagsasanto rosaryo na. Luhod na ng luhod na sana itong batang ito ay makatapos at magiging pare. At sa pagiging pare, sana ay mabuting pare ito, palaging nananalangin. Kaya ang nanay na may anak na pare ay patungo ng langit. Pero sa pare na may nanay na palaging nananalangin, I don't think so kung pupunta siya sa langit. Kaya po sana ipanalangin niyo rin ang inyong mga kaparian. Sapagkat kung napapansin niyo sa ating Ebanghelyo, si Jesus ay nagpalayas ng demonyo, nagpagaling ng may sakit. Ibig sabihin, physically, spiritually, si Jesus ay nagpapagaling ng tao. At sa kanyang pagpapagaling, tuwing umaga, siya po'y nananalangin. At ito yung sabi sa ating Ebanghelyo. Kaya pala, ang mga exorcist, palagi silang nananalangin. Araw-araw nakaharap sa Blessed Sacrament, umahawak ng Santo Rosario, nagfa-fasting, lahat ng kanilang misa, ino-offer nila, at saka humihingi sa Sacred Heart ng awa. Upang sa ganun, sa tuwing sila'y pupunta sa taong spiritually sick, sila'y may kapangyarihan sapagkat malapit sila sa Diyos. Kaya ang taong malapit sa Diyos ay hindi pinapabayaan ng Diyos. Ito nga, kaibigan lang nga or kilala lang ni Pedro, kanyang biyanan, pinagaling ni Jesus, lalong-lalo na kaya yung taong palagi sa kanyang lumalapit. Kaya mga kapatid ko po kay Kristo, ang mga exorcist po ay hindi basta-basta ang kanilang buhay, sapagkat ang kanilang kalaban ay hindi rin basta-basta. Naalala ko, sabi ni Father Siqueya, sa tuwing matutulog na siya, inaalog ang kanyang higaan. Naalog na ba ang higaan niyo? O baka naalog dahil sa lindol? Naalog dahil nananaginip tayo? Pero doon daw, sapagkat ang demonyo magre-retaliate daw sa tuwing ikay hindi handa. Kaya po, sana palagi tayong manalangin. Lahat tayo may mga sakit, physically, mentally, spiritually. May mga sakit emotionally. Lalong-lalo na ngayon sa panahon ng COVID, hindi mo alam kung sino may COVID. Baka yung nagsasalita dyan sa gitna, baka may COVID. Ang katabi ko, baka may COVID. Baka ako may COVID. Yan na, napapraning na tayo. Emotionally, mentally, stress na tayo. Kaya, pinapaalalahanan tayo ng Diyos na ang Diyos ng awa ay walang sakit na hindi niya mapapagaling. Kaya dito sinabi sa ating Ebanghelyo, lahat ng uri ng sakit pinagaling ni Jesus. Cancer man, stage 4, siguro mayroon yan, Yung mga walang lunas noong araw na iyon, pinagaling ni Jesus. Wala si Jesus pinalampas sa tuwing ang tao'y lumalapit sa Kanya.
At bago po siya magpagaling, siya po muna'y nangangaral. At ang taong tumatanggap ng pangangaral ni Jesus at isinasabuhay, walang duda sila'y gumagaling sa kanilang karamdaman. Kaya po, no, bilang mga taong simbahan, taong palaging nagsisimba, dahil alam natin na tayo ay mga makasalanan, palagi lang tayong lumalapit at ilapit din natin ang ating mga kaibigan na hindi pa nakakakilala kay Jesus. Ilalapit natin sila sa Diyos upang sa ganun sila din ay mapagaling mentally, spiritually, emotionally. Kaya po mga kapatid ko po kay Kristo, no, napakaganda ng ating ebanghelyo sapagkat ang Diyos na sa langit bumaba upang mag-ikot sa mga taong may sakit. At sana ganun, no? Napakaganda, alam nyo, pinakamagandang gawain sa buhay, bisitahin ang may sakit. Nakabisita na po ba kayo sa may sakit? Basta ang pagkakaalam ko, mga Pinoy, bibisita lang kapag patay na ang may sakit. Tama, mali. Tama, magbibigay pa tayo ng abuloy. Hindi na yan makakain. Ang abuloy na ibinigay mo, hindi na yan mahahawakan na may taong may sakit. Sino nang hahawak niyan? Yung taong buhay. Kaya napakaganda, kapag may sakit, bigyan ng pera, baka mabili niya pa ng gamot at mabuhay. Kaya po baliktad minsan ng atin, no? Sige na lang, kapag patay na, pupunta na ako. Sino binibisita mong may sakit o yung walang sakit? Yung patay o yung buhay? Yung buhay, siyempre, hindi yung patay. Kaya mga kapatid ko po kay Kristo, pinapaalalahanan tayo. Titignan natin sa ating buhay kung ano pa ang importante. Pag nilay-nilayan natin, hanggang dito lang ba tayo sa ating pananampalataya o mag-extend tayo sa ating pananampalataya? Kaya nga sabi, no, pananampalataya na walang gawa ay patay. Palagi ka lang nananalangin, palagi ka na lang nagluluhod, pero binabaliwala naman natin ang nangangailangan, useless ang ating pananampalataya. Kaya sundin natin si Jesus, isang Diyos na bumaba upang yakapin ang may mga sakit. At ang may mga sakit, walang iba, tayo ito. Please all stand. Tulad ng mga taong nagdala kay Jesus ng mga may sakit at mga inaalihan ng demonyo, dalhin natin sa ating Amang nasa langit ang lahat ng may dalang hinagpis at paghihirap at nangangailangan ng kagalingang puno ng pagmamahal. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway laging manalig sa Panginoon sa harap ng mga pagsubok at paghihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naghihikahos sa daigdig, lalo na ang mga walang katarungang pinagkaitan ng pagkain, damit o kalayaan, naway mabigyan natin ng pag-asa at kalakasan ng kalooban. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nahihirapan dahil sa pamimighati at pag-aalala, naway makatagpo kay Kristo ng matatag na kanlungan at katigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naghihirap dahil sa karamdaman at yaong mga taong mabibigat ang mga pasanin sa buhay, naway matagpuan ang Panginoon sa kanilang dinaranas na mga pagsubok. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao at yaong mga namimighati dahil sa kanilang paglisan, naway makatagpo ng pag-asa at kaginhawan sa pagkabuhay na maguli ni Jesus. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Amang makapangyarihan, bantayan mo ang aming pamilya, iligtas at alagaan mo kami, sapagkat lahat ng aming pag-asa
Ayon sa iyo, hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na ang lahat. Kung natanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo, tanda ng bawat puso pagkat inibig mo. Ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Magsitayo na ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito ng iyong sambayanan ay iyong marapatin ngayong paunlakan. Pakundangan dito, mapasa amin nawa ang iyong kabanalan at ang masugid naming dalangin ay iyong pagbigyan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, sa dakilang pagtubos niya sa amin, ang kasalanan at kamatayang aming pasanin ay binalikat niya upang kami palayain at maitampok sa iyong luningning. Siya ang nagtanghal sa amin bilang liping hinirang pari at haring lingkod sa iyong kamahalan. Mula sa kadiliman, kami iyong tinawag upang makasapit sa iyong liwanag. Bilang iyong angkang, may tungkuling maglahad ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob nito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niyang pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad, at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad, at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo,
ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakasa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Papa at ni Broderick na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na magkasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo na ang lahat. Sa tagubili naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalamat ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para na sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para napapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami at iya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan
ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace. Peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pag-ibig ang siyang pukaw sa ating puso at kaluluwa, ang siyang nagdulot sa ating buhay ng gintong aral at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklod natin, di mapapawi kailan pa man. Sa puso't diwa, tayo'y isa lamang, kahit na tayo'y magkawalay. Pagkat ang Diyos natin, Diyos na pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Sikapin sa ating pagsuyo, ating ikalat sa buong mundo. Pag-ibig ni Jesus na siyang sumakop sa bawat pusong uhaw sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan.
At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Diyos ay pag-ibig, Diyos ay pag-ibig, Diyos ay pag-ibig. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, padaluyin mo sa amin ang batis ng Espiritu ng iyong pag-ibig, upang kaming pinapagsalo mo sa pagkaing iyong bigay para kami pagbuklurin, ay magkaisa sa pananalig sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sambayan ang binuklod sa pag-ibig ni Kristo, magdiwang. Sambayan ang pinatawad at binihayaan, magpuri na, di ka man karapat-dapat, di pa rin pababayaan at sa puso ng Diyos may itak tayong lahat. Piling niya na lahat tayo'y magpatawad, magmahalan. Turing niya sa ating lahat, kaibigan niya di utusan. Sambayan ang binuklod sa pag-ibig ni Kristo, magdiwang. Sambayan ang pinatawad at binihayaan, magpuri na, di ka man karapat-dapat, di pa rin pababayaan at sa puso ng Diyos may pitak tayo lahat. Sa puso ng Diyos may pitak tayo